Hello mga kaibigan, good news po ito sa lahat ng mga nag-aayos sa pagpapatitulo ng kanilang lupa o anumang property na nabili. Sapagkat sa BIR ay wala na pong expiration yung car. Okay, so ganito po yung itsura ng car. Okay, samahan niyo po ako hanggang sa dulo at aking po i-discuss sa inyo yung tungkol po dito sa Revenue Regulation 12-2024. Okay, so going back about this Revenue Regulation number 12, that's 2024, which was released last June 2024, it was stated here na inamend yung dating regulation or RR number 3 2019 regarding the validity of car. Okay, so take note dati, car lang ang tawag dito. Kasi ito ay manually issued car. But now, nagkaroon na rin ng system si BIR, nag-upgrade na rin ito. Sumasabay na rin sa modernization ng BIR na maging digitalized or computerized. So, they have now the so-called e-car or the electronic car. Okay, so as per this memorandum, ay yung mga in-issue or issue na ng BIR na e-car, ito ay may validity lang ng 5 years. So meaning to say, pag hindi mo na-process within 5 years yung pagpapatitulo sa RD, mag-expired na yun and then reprocess ka ulit ng e-car niyo. So issue ka ulit nila ng bago. So sa part ng processing office like BIR, and sa part din ng taxpayer, so this is a hassle talaga. And isa pa, may gastos, may additional gastos na naman. Although minimum na lang, kasi parang reprocess fee na lang of not less than 1,000 pesos yung babayaran nila sa BIR. Okay, so yung mga na-issue na e-car ay may 5 years na validity. But thank goodness dahil dito sa memorandum na to and dahil sa in compliance dun sa ease of paying tax act ng batas ngayon na bago, eh kasama po ito sa ah, ginalaw or inamend. Dahil wala na expiration or yung e-car na yun na issue ng BIR ay valid na for as long as kung kailan mo 'to gagamitin sa pag-power register sa RD. Okay, ito ay gagamitin ng Land Registration Authority. Okay, so klaruhin ko lang po, lahat ng mga e-car na na-issue ng BIR na may nakalagay lang na validity of 5 years ay valid na siya, wala siyang expiration. So therefore, yung mga bago pa lang din na-issue na ng BIR, edi mas lalo yun na wala nang nakalagay doon na valid for 5 years yun. What about yung mga manually issued e-car or yung mga car na wala pa sa system ng BIR? So yun, eh, i-re-process pa rin talaga siya. Kasi yun yung mga wala pa sa e-system ng BIR, may i-ano pa rin talaga siya, subject for revalidation. So yun yung exemption dito. Okay? So again, ito pong rule na 'to ay about doon sa validity ng e-car. So puwede niyo 'to i-download para makita niyo po siya doon sa website ng BIR. Punta lang kayo doon sa homepage or punta kayo doon sa See Revenue Issuances, and then hanapin niyo lang yung RR 12-2024. So, stay updated sa BIR. Mag-subscribe po kayo sa channel na 'to at lagi ko po kayong i-update 'pag may mga bago po. And also, nagbibigay din po ako ng tutorial sa mga mahalagang topic na related sa BIR. You can comment down below kung ano po yung mga topic na gusto niyong ating tutukan din. So, thank you.